Hello mga ka-legit Davercads, panibagong updates po tayo patungkol sa kasong inihain ng TVJ against Tape Incorporated kung saan nabigo nga na wasakin ng Tape Incorporated ang testigong iniharap ng TVJ. Andito na nga po ang ilan sa mga updates patungkol dyan. Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Yes, of course, bago tayo magsimula sa ating mga updates this afternoon, nais ko po muna magpasalamat of course sa lahat po ng mga legit viewers po natin at subscribers sa lagi pong nakaabang at nakaantabay sa mga videos natin. Maraming salamat mga legit Davercads sa patuloy po ninyong pagsubaybay at panonood sa ating mga updates. So matapos ngang mailabas at maihain ang kaso na inihain po ni Miss Jenny Perry na dati pong creative staff or creative director po ng ito pong branded Eat Bulaga, ay umugong na nga or gumulong na nga po ang kaso, no? At nakailang beses na rin po sila na nagkita-kita sa Metro dito po sa Marikina Trial Court kung saan inihain ni Miss Jenny Perry ang kaso against Tape Incorporated. Ngunit according po sa ilan sa mga napagkakatiwalaang news online, sinabi po dito na nabigo nga di umano ang Tape Incorporated na wasakin ang testigo ni Tito Sotto, Vic Sotto, and Joey De Leon sa inihaing copyright infringement at unfair competition laban sa kumpanya ng mga host at sa GMA Network Incorporated. Nabatid na sa hearing sa Marikina Regional Trial Court noong August 31, humarap sa korte si Jenny Perry, isa sa mga naghain ng reklamo laban sa Tape at GMA Network. Si Perry ay dating head ng Creative and Production Operation ng Eat Bulaga at nakaimbento ng segment sa programa katulad ng Pinoy Henyo, Bawal Judgmental, One for All for One at iba pa. Ipinarehistro ni Perry sa kanyang pangalan ang mga segment na ito sa Bureau of Copyright and Related Rights ng Intellectual Property Office. Ayon kay dating Senate President Vicente Tito Sotto III, sinikap ng kampo ng Tape na palitawin na empleyado nila si Perry kaya hindi maaaring angkinin ang copyright ng mga nasabing segment. Hindi nakalusot ng mga abogado nila na siraan siya, sabi po ni Sotto. Employee raw at hindi talent, kaya raw lahat ng imbento niya ay Tape ang owner, paglalahad pa ni Sotto. Nauna lang humarap sa hearing sina Joey De Leon at Tito Sotto bago isinalang si Perry noong nakaraang Huwebes. Hinihiling din ng TVJ ang 17.482 million danyo sa kumpanya dahil sa pag-ere ng 3 araw na replay ng Eat Bulaga sa GMA7 nang walang pahintulot mula sa 3 hosts. Ang danyos ay binase sa 1.824 billion kita ng Tape kada taon o 5,827,000,000 kada araw sa pagpapalabas ng Eat Bulaga. Grabe, ganun po kalaki ang kinita ng Tape, kaya naman pala sobrang yaman na talaga ng Tape, no, ng halosos, dahil talagang masasabi mong sila talaga ang namayagpag. Sa dami nga naman po talaga ng mga advertisers na nagbabayad po sa inyo o dito po sa nasabing branded Eat Bulaga, ay talaga namang masasabi natin talaga na namayagpag po sila for more than 44 years in the existence. Pero ang maganda lang dito talagang nakuha po ni Miss Perry, no, or Jenny Perry, sa kanya pong statement yung pabor, no, mula sa trial court dahil parang medyo tagilid nga di umano ito pong Tape Incorporated dahil po sa mga statement na binitawan ni Miss Jenny Perry. Ang iginigiit lang po ng attorney or ng legal counsel ng Tape Incorporated na siyang humaharap sa pagdinig ng kaso. Wala pong halos siblings na humaharap, puro siya lang. So sinasabi niya, ang lagi niyang sinasabi na si Miss Jenny Perry daw di umano ay empleyado ng Tape, kaya naman natural lang daw di umano gumawa siya. Pero hindi nila alam, ganito lang po yan eh. Yes, sabihin na natin na sinisweldoan nila si Miss Jenny Perry, pero yung mga obra niya ay hindi pwedeng angkinin ng Tape Incorporated dahil kumbaga parang kumbaga is sa kanya po
parang sa ano yan, franchising company. Like for example, yung The Voice Philippines, tipo ba? Yung The Voice Philippines ay napapanood dati international. So ang ginawa po ng ABS-CBN, binili po nila yun or nag-franchise po sila. Doon po sa nasabing The Voice Philippines, yung pinaka talagang creator nun. Dahil nag-franchise sila, napanood po natin sa Pilipinas. At dahil wala na rin prangkisa ang ABS-CBN, ang ginawa po ng GMA, inabsorb po nila yung The Voice Philippines ng ABS, sila ang nagpatuloy. Which means, pwede niya pong ipasa yon kasi po makakonsider na ang ABS-CBN ang owner nun. Ganon din po dun sa case na kinaharap ngayon ni Miss Jenny Perry. Kahit po sila ay empleyado ng Tape Incorporated, hindi pa rin po pwedeng angkinin ng Tape yung mga segment na yun dahil po talagang maagap itong si Miss Jenny Perry. Prior to that prior to that moment, pinarehistro na po ni Miss Jenny Perry ang lahat ng mga segment na kanyang naisip or pinauso dito po sa Branded Eat Bulaga sa IPO, kaya naman hindi niya pwedeng angkinin ito ng Tape Incorporated. Yun po ngayon ang pinagbabatayan para po tuluyan ng makuha ng TVJ at ng branded ng EAT yung mga segment na ito. Pero ganito lang po yan. Kapag po napanalo na po yung copyright infringement na ito laban sa Tape, hindi pa rin po masasabing sa EAT yan. Kay Miss Jenny Perry pa rin kasi nakapangalan ang lahat ng mga segment na yan, ano? Pero ang maganda lang dito, masasabi natin na parang wala na pong mailabas na mga ebidensya, wala nang maidahilan itong legal counsel para po hindi makuha ni Miss Jenny Perry yung karapatan niya sa mga segment na ito. Kaya naman, sasabi nga ng ilan na olats talaga ang Tape dito po sa pagkakataong ito. And now, bago tayo magpatuloy, syempre, tayo po ngayon ay magre-react sa inyo pong mga reactions. Ano patungkol sa last update po natin? Unahin po natin ang komento mula kay Mr. Orlando Canlas. Sabi niya, maraming salamat sa TV5 at sa TVJ. Kayo ang nagpasikat ng TV5. Ginto kayo, TVJ. More power. EAT legit Dabber Cards. God bless to all. EAT hindi kayo fake. Ayun. So ito po yung ilan sa mga legit Dabber Cards po natin na talaga namang nakaabang lagi. No? Salamat din po sa inyong pagtitiwala at panonood sa ating pong updates. And of course, Miss Loida Gisela Castillo, congrats MVP TV5, go, palakasin nyo signal sa mga province para lalong mapanood ang mga programa ng TV5, go. True naman kasi yun po talaga yung kinaharap na problema ngayon ng Tape nito pong TV5, yung kanilang signal. Miss Met Live also said, Met Live ba to? You're also saying mag-close down na ang Eat Bulaga Tape. Bakit? Walang commercial. Really? Saan galing facts mo? You watch EB show ng buo. Tapos bilangin mo kung ilan ng commercial. Last count last Saturday, September 2, 100 commercial or equivalent to 34 minutes. Yan ba ang magsasara? Baka naman baliktad. Baka ang EAT ang magsasara. Ay nako, napasok pa yun ng mga bashers dito po sa channel po natin. But anyways, ganito lang po yan, ma'am, no? Miss Met Live, kung sino ka man. Bilangin nyo din po ang commercials na meron po ang EAT. Baka po magulat kayo at mas dumadami pa yung mga advertisement. 34 minutes, dun po sa EAT Live, kapag pinanood nyo po ng buo, talagang magsasawa po kayo sa kakabilang ng ads. Ay nako, magsilayas nga kayo sa channel ko. Sabi ni Bean Smoke, GMA7 pa rin ang panalo dyan. Sa totoo lang, individually, TV hands down, tiba ang TV5 sa kanila. Hindi nagkamali na palitan ang Showtime. Pero kung isipin nyo, bumaba ng kaunti ang viewers ng GMA7 pero mas isa pa silang noontime show na halos same ratings din. Kapag pinasama ang total, mas mataas pa din ang viewers nila sa TV5. True enough. Totoo naman po ito, no? Talaga naman masasabi mong tiba-tiba talaga ang TV5 dahil mula po na lumipat ang TVJ, mas marami na po tayong mga advertisement at advertisers ang nagbabayad po to place their ads dito po sa nasabing network. Kaya nga po si MVP po o ang TV5 is considered as the best TV station of
the year. First time po nangyari yan kaya naman talagang blessed na blessed po sila. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like, share, and subscribe. And please follow me on my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!